So ayan, good morning mga ka-PJ. Isang napakagandang araw ngayong Martes. So ito na nga, hindi tayo nakabiyahe kahapon. Naka 1.5 lang yata tayo. Umuwi tayo. Ako kasi pagka nagbibiyahe talaga, hindi ako komportable talaga pag mayroon akong nararamdaman na hindi maganda, no? Sa aking sasakyan, hindi ako komportable yung bumiyahe. Kaya kahapon, naramdaman ko na mahina yung aircon. Ayaw ko ng ganun eh. Nahihiya ako sa pasahero kapag ganyan na pag tinitingnan ko dito sa back mirror ko parang gustong mamaypay. Nahihiya po tayo ng ganun. Kaya minambuti na lang natin na isakripisyo yung araw kahapon. Papaano natin yung aircon? Linis na rin. Wala, mahina na yung ano eh, lamig. At saka hindi lang yon, pati yung aking preno, tinapos na natin yung problema kasi nung una ginawan lang yun ng paraan para mawala yung ingay niya. So kahapon dinamay ko na rin siya para wala na tayong intindihin, wala na tayong problemahin pa. Yung pinaka problema lang naman niya ay yung rotor dish. So ito, papalitan natin ng rotor dish. Wala, bingkong yung nakakabit. Ayan o, bingkong siya. Maingay yung preno. Yung rotor dish, no? Medyo bingkong. Hindi ko alam kung paanong ginawa nila doon sa rotor dish nung nagpalit sila ng wheel bearing. Hindi kayang tanggalin ng tropa ko. Kaya ang ginawa, pinamasin siya. Ang matatandaan nyo ay nung araw na yon, nung pinagawa natin, hindi rin natin na monitor dahil nga nataon siya na meron tayong meeting sa Grab, no? Umattend tayo ng meeting. Kaya pinababaya ko doon sa tropa ko. So yun nga, ng time na yon, tinanong ko sa kanya, ba't kaya nangyari yun na parang naublong ng konti yung rotor dish. Although medyo manipis na siya, no? Dahil nga may kalumaan na siya, pero hindi pa rin basta-basta dapat mauoblong yun. Meron siyang konting sumasabit. Yun nga, ang katuwiran niya, baka doon sa pagtanggal doon sa machine shop, ano? Dahil nga wala silang pantanggal noon para palitan yung wheel bearing. Dinala sa machine shop, doon sa kakilala nila. Yun nga sabi niya, hindi rin niya na masyado napatay dahil nga busy siya nung time na yun. Baka daw ginato, inipit para malang matanggal. Kaya yun, baka doon nagka-problema. Wala naman tayong magagawa sa ganun. Sacrifice na rin. Saka luma na rin naman yung ating rotor dish. Kaya okay na rin yan. Pinata ng brand new. Okay naman na siya, nagawa na siya kahapon. Pati yung ating aircon, no? Kahit naka number 1 lang, talagang giginawin ka, napakalamig na. Napakarumi na nung evaporator, parang may mga lumot. Kaya yun, mahina na nga yung aircon. Ano? Oh, putik. Talaga yan. Bubutan sa bayan ako doon. Evaporator, madumi. Sobrang dumi eh. Minsan, siya, matagal siya mag-automatic, no? Matagal siyang bumalik, kaya naaabutan siya ng pag-init bago mandar ulit yung compressor. Kaya nung pinalinis natin, yun, okay naman na, maganda na. At yun na nga ngayon ay naka number 1 lang tayo. Malamig na. Okay, direct pa yung araw na yan, no? Saka ang sarap din sa pakiramdam kasi alam nyo yun, kapag halimbawa na lagi kayo napupuri ng pasahero, parang gumagaan yung pakiramdam mo, di ba? Pag sinabi sa'yo, wow kuya, sarap naman ang lamig ng aircon nyo. Ang sarap pagka ganun yung bati ng mga pasahero, di ba? Pero pag kuya, wala na bang ilalakas yung aircon, di ba? Parang nasisira din yung mood natin pagka ganun yung pagpasok pa lang, kuya, wala na bang ilalakas yung aircon? Lalo na ngayon, magsa-summer na. Kailangan malamig yung aircon natin. Tsaka alam nyo mga ka-PJ, pag halimbawa hindi kayo madalas nagpapalinis ng aircon, mahilig kayo magtiis, mainit na, ayaw nyo pa rin pagawa, doon tayo napapamahal eh. Pag nasira yung ating condenser, nasira yung evaporator, ay mas mahal, di ba? Ay yung compressor mismo. Kasi pag masyado siyang puwersado, hirap na hirap yung compressor, hira din yan. Masyado siyang iinit ng gusto. Pag high pressure siya, yun, masisira yung compressor natin. Kaya dapat lagaan natin yan. Kano lang naman yan, palinis na yan, di ba? Hindi naman araw-araw. Kaya mas maganda, dapat palaging malinis. Okay? So yun na nga, kung halimbawa wala kayong kakilala na maglilinis ng aircon ng inyong sasakyan, no? Pwede kayo doon sa tropa ko. Mag-comment lang kayo or mag-message kayo doon sa aking FB page.
Bira na kasi ako magbubukas dun. Wala tayong masyadong update dun sa aking FB. Dito lang kasi ako nakapokus sa YouTube, no? Pero mag-comment na kayo, binabasa ko naman lahat ng comment na yan. Yung iba na hindi ko nasasagot, talagang hindi ko kaya sagutin. Kaya ganun. Pasensya na kayo kung merong mga nagko-comment na hindi ko nasasagot. Sinisigurado ko naman sa inyo na pakatarungan na presyo yung sisingilin sa inyo. At ako po, hindi rin ako nanghihingi ng commission dyan. Pag nagbigay ako sa kanya ng customer, wala akong hinihingi dyan. Alam ng Panginoon yan. Hindi tayo ganun. Kung ano yung singil niya, yun yung singil niya talaga. Saka minsan, ay tumawag yung tropa, medyo nataasan na konti, tatawagan ko siya, sabihin ko baka pwedeng bigyan ng discount pa. Baka kasi nahihiyang humingi, di ba, ng discount. Tinatawagan ko yan. Madaling kausap naman to mga to. Saka pag halimbawa, minsan yung, kasi hindi naman tayo perfecto, di ba? May bag job, madali silang kausap. Gagawin nila ulit yan. Ganun lang naman yun. Okay? So ngayon ay nagbibiyahe na ako. Naka-isang pasahero pa lang din ako. Ang oras natin ay alas 9 na. Nandito na ako ngayon sa Makati, galing ng Valenzuela. Kaya tinanghali nga pala ako, may sinervisan ako yung aking hipag, no? Hinatid ko sa Ortigas. Pagdating doon, pagkababa, may nag-book papunta dito sa Makati. Pero na sana ulit na nag-book galing naman dito sa Makati, sa San Lorenzo, papunta ulit doon sa Ortigas, pabalik. Nandun ako sa pick up point, wala pa rin. 5 minuto na mahigit. Tinatawagan ko, tinitext ko, hindi nagre-reply, kaya kinancel natin. No show. Mas mabuti kung kumain na lang muna para dire-diretso na yung biyahe natin hanggang mamayang hapon. Makabawi man lang. Puro na lang tayo abala, pero okay lang yan. Smile pa rin tayo kahit puro gastos. Okay lang yan. Tulad na sinasabi ko, kapag gumagastos ka, ibig sabihin kumikita ka. Kasi hindi ka gumagastos, wala kang pinagkagastosan, hindi ka kumikita kasi wala. Di ba? Tama ako. Gumagastos tayo, meron tayong panggastos, pampagawa. So ibig sabihin, kumikita ka. Ganon lang yun. Ito, nandito na tayo sa ating suki. Hindi natin Leslie. Tayo ay mag-almusal na muna. So yun lang mga ka-PJ. Wala muna tayong earnings ngayon dahil nga kahapon 1.5 lang. Tapos ngayon kakasimula lang natin. Yung ano muna, no, yung nagtanong doon, nakalimutan ko yung pangalan, pero siguro alam mo naman yun kung sino ka. Yung nagtanong kung open ba 24 hours yung suki ko dyan sa Makati. Hindi po, hanggang alas 9 lang po sila ng gabi, no? At pinapaubos nila yung kanilang paninda. Hindi sila nagsasara hanggat hindi nauubos yung paninda. Kaya nga tiwala akong kumain dyan dahil alam ko na bagong luto yung kanilang paninda, no? Kasi talagang pinapaubos nila yan bago sila ulit magluto. Tapos yung pagkagabi nga, hindi na sila nagtitinda. Pinapaubos nila sa ano, yung luto nila bago magsara. Sa Cubao, yun ay 24 hours yun. Sa Cubao, sa may 20 Avenue, malapit sa Pitwaso yan. 24 hours yun. Okay? So ayan, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-PJ. Abangan nyo yung mga susunod kong vlog. Update tayo ulit. Kailangan makabawi na talaga tayo. At marami tayong palya ngayon. Marami tayong ginastos sunod-sunod. Pero katulad na sinasabi ko, okay lang yan. So paalam pa sa matala. Adios.